Welcome guys to our free full course and training on how to earn a starting salary of 30,000 pesos to 50,000 pesos or higit pa, and within a few months, less than a year of skill building and experience, pwede kayong makakita ng higit pa ng 100,000 pesos per month. Ito nga pala ang some of the results of some of the students na trainin ko, and this is what they earned last month. So yung isang na-train ko na student, nag-earn siya ng 42,281 pesos last month. At yung second, 2 payments yan. So yung first payment is 42,451 last month. And then 2 weeks after, 70,793. So kung i-add mo yan, 110,000 yan. And yung third one na nag-send sa akin ng resibo niya from last month's payment was 110,221. Last one dito, 60,300 pesos. These were the people who are just willing to send me what they earned last month. Marami pang iba na nag-earn ng higit pa dito, but nahiya sila mag-send ng resibo nila. So, kung gusto yung matutunan yung tinuro ko sa kanila, continue watching this video. Kung gusto mong magbago yung buhay mo at makakita ng ganyang kalaki, then continue watching. Kung gusto mong hindi na mahirapan sa mga financial mo na problem, then continue watching. Kung gusto mong makatravel sa iba't ibang mga country, makabili ng lahat ng mga gusto mong bilhin, makatulong sa pamilya mo, continue watching. Marami tayong mga gusto sa buhay, marami din tayong mga problema na sa tingin natin walang solusyon. Pero alam naman natin na halos lahat ng mga problema natin ay may solusyon. At ang pinaka-common na solusyon sa halos lahat ng mga problema natin ay pera. So I want to teach you how to make more money. Pag-isipin natin muna, kung may gusto kang kainin, gustong kainin ng mga kapatid mo, mga magulang mo, mga anak mo, baka hindi mo nalang bilhin kung gipit ka sa pera. Yung gusto mong mga damit, hindi mo nalang bibilhin kasi wala kang pera. Pag nagde-date kayo ng nodya mo, hindi kayo makapunta kung saan-saan kasi kulang ka sa pera. Yung gusto mong sasakyan, hindi mo bibili. Kung gusto mong lumipat sa mga mas malaking apartment o mas malaking bahay, pero hindi mo kaya kasi wala kang pampuhunan. Kung gusto mong mapaaral sa mga magandang mga schools, yung mga maliit mong kapatid o mga anak mo, pero hindi mo kaya kasi kulang ka sa pera. Marami rin sa pinag-aawayan ng mga tao ay dahil sa kulang sa pera. Halos lahat ng mga problema sa buhay ay galing sa problema sa pera. Kung may pera ka lang, pwede kang makakain kung saan-saan gusto mo, pwede mong bilhin lahat ng pinakamasarap na pagkain, pwede mong nalilibre yung mga magulang mo, mga kapatid mo, mapagkain mo lahat ng mga gusto nila. Kung mas marami lang pera mo, pwede mong bilhin lang lahat ng gusto mong damit, lahat ng mga gustong damit ng mga mahal mo sa buhay. Kung may pera ka lang, makakabili ka ng sasakyan at hindi ka na mahasal sa pag-aantay para makasakay ng jeep, makapunta ka na kung saan gusto mo. Makakapag-aral na ang mga kapatid mo o mga anak mo sa mga pinakamagandang mga school kung mas marami lang yung pera mo. Halos lahat ng mga problema mo sa relationships ay mawawala kung mas marami lang yung pera mo. Kaya, ginawa ko ang guide na to para makatulong sa inyo kung gusto mong makita ng mas malaking sweldo para masolbar ang mga financial problems mo. At ang only way na masolbar nyo ang mga financial problems nyo is to equip you with mga skills na highly in demand sa economy ngayon. So ang guide nito is to teach you about mga specific skills na natutunan ko na. Our free full course na ito is a guide on how to become a professional video editor. Bago natin simulan yung guide na to, may importante akong disclaimer. Kung hindi niyo gusto magbago yung buhay niyo, huwag niyong panoorin yung video na to. Kung hindi mo gustong magsipag, matuto dito upang magbago yung buhay mo, huwag niyong panoorin yung video na to. Sa panonood, importante panoorin ito from start to finish. Huwag kang mag-skip-skip. Lahat ng part ng guide na ito ay mahalaga at kung mag-skip-skip ka, maaring hindi mo makuha yung ilang maimportanteng punto at mahirapin kang matuto yung buong set of skills. I guarantee na hindi ka maging successful sa pag-learn ng mga skills dito kung puro ka skip-skip. Kung wala kang focus para manood ang buong video na to less than 1 oras lamang na makakatulong magbago yung buong buhay mo, huwag ka nang manood. Wala kang mararating sa buhay kung wala kang focus. Kaya ka nandito, diba? Kasi gusto mo magbago yung buhay mo. Kung oo, then makinig ka at focus. Panoorin mo yung buong video at kung may hindi ka naintindihan, i-pause mo yung video, ibalik mo, panoorin mo ulit yung mga part na hindi mo naintindihan, ulit deletein mo yung mga hindi mo naintindihan para mas matutunan mo talaga. Kung gusto mo talagang bumago yung buhay mo, focus, makinig ka, at panoorin mo yung video na to ng buo. Ako nga pala sa JM, dati akong video editor and now I manage multiple video editors to produce content for international clients. Yung group namin na video editors ay nag-produce na ng 32 million plus views and counting for our clients. We work with YouTube channels, personal brands, influencers, tech startups, consumer apparel brands, marketing agencies, at marami pang iba. Some people we have worked with is Neo, which has 4.71 million subscribers, TechBurner Shorts, 4.67 million subscribers, Decipola, 3.14,
million subscribers, Project Supreme, 1.58 million subscribers, Mike Thurston, 1.51 million subscribers, and Rob Moore, 255,000 subscribers. At may nakalimutan ko rin i-mention, may individual work akong nalist dito. It is for the first few months of my video editing career. Firstly, nalist ko dito si Cal Ram. Isa siyang YouTuber who I grew from 0 views to 1.5 million plus views. And then Sunday Golf, isa itong international consumer na golf sportswear brand. Nasa feature na to in many news publications, many golf magazine publications. Popular itong brand na to sa mga golfers. Passive, isa itong tech startup. Pet3 Friend, isang tech startup. Jumpty Graham, gumawa ako ng 1.8 million views para sa kanya. Project Supreme, I work in an individual capacity as a video editor and also as a group namin with 1.055 million subscribers at the time of recording this, and marami pang ibang mga experience. Marami na rin akong mga na-train na tao from no experience to professional video editing skills within less than a month's time. Ito nga pa lang some of the results of my training of the video editors I've helped so far. So, yung mga nandyan is yung mga screenshots sinend sa akin ng mga video editors na na-train ko na, and then yun nakikita mo yung yung magkano na nakikita. So that is for the past month of May. A few of them have sent me this. So isa sa kanila nag-earn ng 40, 42, and then 42. And then isa sa kanila nag-earn ng 70. And then actually yung 70 plus 40, I think isang editor lang yan. Dito niyo sobrang malaki na. And then yung isang editor, 100 yung binigay sa kanya. And then yung isang editor rin, 60 yung binigay sa kanya. Sinensure ko lang yung mga names ng mga clients nila kasi confidential yan yung information nila. So I want to keep it professional. And kung tatanong kayo kung bakit sobrang big ng gap ng ilang mga editor, may isang nag-earn ng 40, may isang nag-earn ng 100, 120, kasi depende lang yun sa skill level mo. So kung mas magaling ka na editor, mas malaki yung charge mo sa client mo. Basically, just down to skills and training and knowledge about outreach, lahat ng yun, i-discuss natin mamaya. So yeah, yun yung mga results ng mga na-train ko so far. And then marami pang ibang na-train ko, but these are some of them. So, marami akong experience training video editors, producing and editing videos of different types and kinds, and gusto ko i-share yung knowledge na to with other people. Side note, ang i-discuss ko ngayon sa full course na ito ay most important elements ng pagiging video editor. Pero, if yung goal mo is to earn a good starting salary, 35,000 pesos per month at least, and to earn up to 100,000 pesos per month as quick as possible, may masterclass ako na in-depth step-by-step guide including multiple hours of educational content to help you reach yung financial goal mo as quick as possible. I-discuss natin ito mamaya. Now, firstly, what is video editing? So before natin tingnan kung paano maging video editor, titingnan muna natin kung bakit video editing ang isang method para makakita ng mas malaking sweldo. Una sa lahat, video editing is a very high demand job sa economy ngayon. Bakit? Kung titingnan mo lahat ng mga major forms of entertainment, lahat sila video. Nasa cellphone ka, naka-TikTok, video yan. Nasa YouTube ka, video yan. Nasa Facebook ka, may mga video dyan. Instagram, Twitter, maraming mga video dyan. Sa TV, puro video. Mga advertisement, puro video. Ang lahat ng mga video na yan, kailangan nila ng, obviously, video editor. Halos lahat ng mga company kailangan gumawa ng advertisements. Bakit? Dahil ginagamit nila ang mga advertisement para makakuha ng mga customer para mas makikita pa sila ng pera sa produkto na binibenta nila. Ang lalaki ng mga company na ito. At dahil malaki sila, malaki rin ang mga budget nila. At saan napapunta ang malaking porsyento ng pera para sa budget, para sa advertisement? Siyempre, sa mga gumagawa ng advertisement, ang mga video editor. Ang mga multi-million to multi-billion dollars, hindi pesos multi-millions to multi-billion dollars na company, kailangan nila ng mga video editor para sa mga advertisements nila. At hindi lang mga large multinationals, mga malaki na company ay ang kailangan ng mga video editor. Most ng mga businesses na kailangan ng advertising, kailangan nila ng mga video editor. Tingnan natin ang YouTube or TikTok. Ang number one na pinakasikat na dream job or pinakagustong trabaho ngayon is to be a YouTuber or TikToker. So, milyon-milyong mga tao sa buong mundo gusto nilang maging content creator. At syempre, lahat ng mga content creator, kailangan din ng mga video editor. Sobrang laki ng demand for video editors ngayon. Because of this, marami ang mga individual content creators, companies, mga small to mid-sized businesses, brands, ang willing to pay a premium price or very high salary to people with these set of skills. And as I mentioned earlier, and also based on yung work experience ko,
lumaki na at nag-expand na ang mga opportunities natin sa mga Pinoys to work directly with foreign companies and brands because of the internet. Dahil sa internet at global economy, effectively nawala na ang mga barriers to earn o kumita ng maraming pera as a Filipino person as long as may tamang set of skills ka na kailangan ng mga specific brands or company. At ang ituturo ko sa iyo ay ang set of skills na very highly in demand sa economy ngayon and will continue to be in high demand for decades to come. Video editing life. I-describe ko ngayon yung benefits of becoming a video editor. Firstly, money. Video editing for foreign companies and influencers will pay a lot more on average than a regular job dito sa Pilipinas. Maraming mga video editors na may starting salary na 30,000 pesos to 50,000 pesos per month. Marami ring mga video editor na nakakita ng 100,000 pesos per month or kahit higit pa sa loob ng a few months or under a year bilang isang video editor. Marami rin ako nakilalang mga colleague na within the first 2 years of video editing, nakakita na sila ng $3,000 to $4,000 a month or 164,000 pesos to 220,000 pesos a month. Hindi siya rare. Marami ring mga video editor na mas malaki pa ang mga sweldo nila kaysa dito. Pambihira itong makakita ng ganitong mga amounts of money dito sa Pilipinas. Mga sweldo na ganyan usually ay binibigay lamang ng mga foreign companies sa mga taong nasa abroad. Wala talagang barrier sa pera sa video editing. Kung pagsisipagong mong matuto, kung focus ka, dedicated ka, lalaki at lalaki lang ang sweldo mo. Konti lang ang mga trabaho dito sa Pilipinas na ang set of skills mo ay equivalent do ang mga makikita mo. Kung magaling ka na video editor, maganda ang sweldo mo. Secondly, work from home. Work from home ang nature ng trabaho ng mga video editor. So, hindi na kailangan mong commute, magtiis ng traffic at init, magkasabayan sa mga tamang papasok sa mga trabaho nila, mga estudyante papasok sa school. Thirdly, walang degree required. Lahat ng mga clients I personally work with did not require degrees. Ang isang requirement lang na hinahanap nila is kaya mo bang gawin ang kailangan namin? Or sa English, can you get the job done? If ang answer dito is yes, then you will get the job or the client will hire you. Next, flexible work hours. Depende ito sa skill level mo at yung agreement nyo with your client or clients. Generally, pretty flexible yung times kung medyo may experience ka na, a few months to a year. Sa situation ko dati as a video editor, nakagising ako anytime I want, nakaka-vacation ako anytime I want, nakakapunta ako kung saan, rest kung kailan gusto mag-rest. Yung average work week ko is about 20-ish hours per week, mga 4 hours per day, ganyan lang, and then tapos na ako. As long as na-fulfill mo yung mga requirements ng mga clients mo. Pero sa start, hindi pa laging ganyan. A lot of the time, may mga work hours, kailangan mo magtrabaho, so parang regular job, pero mas malaking sahod. Usually, yung timeline until flexible work hours is around mga less than a year after starting learning the skills ng video editing. So, kung mas magaling ka na video editor and mas maganda na yung skills mo, mas makakademand ka ng better work environments depende sa client na in-interact mo with. Great work environment. Next is, depende ulit sa skill level mo. Kung medyo magaling ka na video editor, ikaw napipili kung gusto mo magtrabaho with mga specific na client. Kung hindi mo gusto yung pagtrato sa'yo or feel mo kulang yung bayad nila sa'yo, madali lang sila mapalitan dahil nga in demand ka as a video editor. Ultimately, as a video editor na may experience, you become free. I mean, may trabaho ka pa rin, kailangan gawin like lahat ng mga tao, but not super stressful. Malagay ang kita, ikaw pipili kung kailan mo gusto magtrabaho, kung kailan mo gusto mag-rest o magbakasyon. Ito talaga ang hinahanap ng mga tao sa buhay. Ito ang true wealth. Wealth ay hindi lamang sa marami kang pera. I mean, kung video editor ka, magaling ka na video editor with high-level skills, makukuha mo ang gusto mo sa profession na to. Kasi malaki nga ang kita. Pero ang mas mahalaga talaga ay ang freedom. Freedom to do what you want, freedom kung kailan kang gigising, freedom kung kailan kang makatulog, freedom kumain kung saan-saan, freedom to travel kung saan mo gusto, freedom from mga financial stresses, freedom to send yung mga anak mo to the best possible schools, freedom para mabilhan yung mga anak mo ng kahit anong gusto alaroan nila. Freedom is true wealth. Next part ng video editing is software. So first, kailangan mo ng computer at ng wifi. So kung may computer ka na at may wifi, then pwede ka na maging video editor. Yun yung pinaka-basic requirements. And then secondly, kailangan mo mag-download ng software gagamitin mo para maka-edit ng mga videos. Dalawa ang mga main software na ginagamit ng mga professional video editors. Firstly is Premiere Pro, so Adobe Premiere Pro. Secondly is CapCut. Premiere Pro ay ginagamit mostly ng mga advanced na editors, so I would recommend magsimula ka muna with Premiere Pro kasi nga yan yung most likely na required for the jobs. Pero kung hindi kaya mag-run yung Premiere Pro sa computer mo, gamitan mo yung CapCut. Malalaman mo lang to kung na-download mo na yung Premiere Pro at hindi siya nag-run. Most likely, mag-run yung CapCut. So, una sa lahat, kailangan mo mag-download ng Premiere Pro. Sadly, may bayad ng Premiere Pro kung i-download mo ito sa website nila. Pero may mga alternative naman na paraan makakuha ng editing software na to. Mag-search ka lang na sa Google how to download Premiere Pro for free sa Reddit. Or parehas rin sa CapCut. Mag-search ka how to download CapCut for free sa Reddit. Skill building and outreach. May two most important components sa career ng isang video editor.
skill building, and outreach. Skill building is pag-increase ng mga skills or mga nagawa mo as a video editor. Simply, the more skills you have, the more you get paid. Kung mas magaling ka na video editor, mas maganda yung sahod mo or mas mataas yung charge mo sa mga clients mo. At na-increase lang ang mga skills mo with experience inside and outside working. Video editing kasi hindi parang ibang mga trabaho. Nagagaling ka lang as an employee while on the job. Malawak kasi ang subject ng video editing na you never stop learning new things. At consciously, kailangan mong i-improve ang mga skills mo kung gusto mong kumita ng mas malaki even outside of work. So for example, ako, nung nagsimula ako as a beginning video editor, while nagtatrabaho ako for one client, sineseryoso ko ang trabaho ko at full focus para ma-impress yung mga unang clients ko. And then, pagkatapos ng work time, sa mga free time ko, dinededicate ko ang ilang mga hours ko per day to learn more skills as a video editor. Ang skills na to ay natutunan ko outside of my work hours allowed me to be able to attract bigger companies, bigger personal brands, meaning lumaki yung kinikita ko kasi gumaling ako bilang isang video editor. Yung second component ng career as a video editor is outreach. Outreach is yung networking aspect ng career mo. Pwede kang maging isa sa pinakamagaling na video editor sa buong mundo, pero kung hindi ka kilala ng mga company or mga personal brands, hindi ka pa rin makakita ng malaki. Importante ang outreach dahil oftentimes mga kilala mo sa industry ay makakatulong sa iyo paitaas sa ladder of success. As a video editor, marami akong nakilala ng mga kapwa video editor na nakatulong sa akin mag-build ng mga skills, nakatulong sila sa akin makahanap ng mga bagong clients, nakatulong rin sila with tips and tricks, strategies kung paano makakuha ng mga client, ano yung kailangan to improve as a video editor, at maraming iba pa. So, kailangan talaga mag-outreach as a video editor. Short form versus long form content. Isang aspect ng video editing is anong format of video yung ini-edit mo. Short form or long form? Ang short form ay yung mga video na nakikita mo sa TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Yun yung mga vertical na video na mabilis, yung usually fast-paced, mga subtitles, may effects, yung mga napapanood mo sa phone mo. Ang second format is long form. Long form is just regular video on normal screen. Etong video na to na papanood nyo is long form. So, TV shows, movies are long form. YouTube videos are long form. One of the first decisions na kailangan mo gawin as a video editor is pumili kung which format do you want to focus on editing first. Short form or long form. So, ito mga pros and cons of each. Short form, it is beginner-friendly. Dahil usually hindi yung mahaba yung mga shorts, mas madali silang i-edit. Mas malit yung mga effects na lagyan mo sa video as a video editor. So, mas madali siya para sa mga beginner na mag-edit. In demand, yung second point. Very in demand ngayon ng mga short videos because sobrang sikat na ng TikTok at maraming nang nanonood ng mga video doon. So, mga businesses and personal brands, yung target nila is TikTok para makahanap ng mga bagong customer. Thirdly, less pay for video. Isa itong con ng short form. Dahil nga mas madali siyang gawin, mas maliit yung pay per each video. Pero, mas marami ang magagawa mo, mabilis siyang gawin. Pero depende lang ito sa agreement nyo ng company or client mo. Depende lang ito sa contract niya. Long form, generally harder ito to learn. Harder to learn to talaga ang long form content kasi mas marami ang kailangan tutunan editing big videos. Mas maraming effects, mas maraming factors na kailangan mo intindihan, retention, green screen, CTR for thumbnails, marami pang iba. Secondly, yung isang big plus ng long form is more pay per video. Dahil mas marami nga yung kailangan mong gawin per video, mas mahaling bayad sa'yo per video. Ayun nga lang, mas maliit yung mga video na magagawa mo. So, yung bayad depende lang talaga sa mga clients mo. So, minsan better to be a short form content editor, minsan better to be a long form content editor. Yung recommendation ko for starting video editors is to focus first on short form content. Master it, get a job or client, then eventually move on to long form content. Nag-translate naman kasi yung mga skills from short form to long form. So, hindi siya parang simula ka galing sa level 0 pag lumipat ka to long form. Next part, how to start learning skills as a video editor. Fundamental. Firstly, kailangan mo intindihin ang video editing is kailangan self-starter ka. Meaning, kung may hindi ka alam, kailangan mo i-search by yourself. Google ang YouTube is your friend. Kung may tanong ka, tanongin mo sa Google or sa YouTube, usually may sagot yan. A lot ng mga skills na build ng maraming mga video editors ay na-build namin gamit ng self-study over months and years of trial and error. Maraming mga search sa YouTube, Google, pagtatanong sa network of video editors, colleagues, kung na-meet online. Yung pinaka-importanting mong kailangan gawin para makabuild ng skills is to watch videos, understand, and then copy. So, unang part ng process na to is watch ng video. Titingnan mo muna yung video, titingnan mo muna yung effect na ginagamit, list down mo yung effects. So, ito yung effect ginawa to, may cut dito, may caption dito, may parang side dito. Depende lang, list down mo yung effects, and then search mo YouTube kada isa, bawat isa na paano to, how to do this effect, how to use this effect, how to use this effect. And then you search mo ito sa YouTube or sa Google,
kung paano gawin yung effect. So for example, may napanood mo na video na may subtitles, pwede mo i-search kung beginning editor, how to make subtitles in Premiere Pro, or anong editing software ginagamit mo, how to make subtitles in Premiere Pro, how to make subtitles in CapCut. Or i-search mo how to make subtitles in Premiere Pro sa YouTube or sa Google. Now, naglista ko ng basic skills na kailangan ma-build ng lahat ng beginning video editor na pwede i-search lahat sa YouTube. Mostly YouTube, pero sometimes may mga resources na mahanap mo sa Google lang. So, but I would recommend YouTube. Start YouTube first. So, first on the list is how to import raw files, how to export video, how to export short vertical video, how to cut video, how to use Adobe Podcast Tool, how to cut video, how to lower volume, how to fade in and fade out audio, how to fade in video, how to zoom in, subtitles, how to customize subtitles, how to add sound effects, where to find sound effects, where to find your copyright-free music, how to download YouTube videos, how to download YouTube to MP3, keying, keyframing, how to edit the rhythm of music, earthquake, effect, at marami pang iba. Then from there, kung na-master mo lahat ng mga skills na list ko dyan, kailangan mo lang ng practice at experimenting. And eventually, mahanap ka naman kung ano yung mga next steps mo once na-master mo lahat ng mga skills sa list na yan. Okay, so na-discuss na natin yung mga basic fundamentals ng learning how to build skills and mga fundamental skills na kailangan magtunan ng lahat ng mga beginning video editing. So ngayon, magdi-discuss na tayo kung paano mag-practice ng mga edits. How to practice edits. So para sa mga short-form content, hahanap ka ng isang short-form content na video. Marami yan sa TikTok, sa YouTube. Yung isang popular type of content na hinahanap ng mga personal brands is business TikTok. So, pwede ka mag-search sa TikTok business. And then, pili lang kayo. Pili ka ng isang video. Then, pili tayo. And then now, papanoorin mo yung video at list mo yung part na gusto mo i-recreate. Katulad ng, so for example, subtitles. So, set aside mo yan, yung gusto mo i-imitate or recreate. And then, second part, pupunta ka sa YouTube. Ngayon, hahanap tayo ng long-form video. Isang tip for practice is it is good na makahanap ng long-form video na walang mga effects. Kasi yan yung gagamitin natin for practice para ma-recreate yung mga effects na hanap natin sa short-form content. Usually, mga podcast, puro video lang yan without edits. So, search ka firstly, search how to download video from YouTube, and then download mo yung video na mahanap mo sa YouTube. Maghanap ka ng something podcast, blah, blah, podcast. Search ka lang mga podcast, mga video. Marami dyan yung talking head lang. Ito, yung video na to, talking head lang. So, for example, podcast na nag-uusap lang sila. And then, kukuha ka dyan, download mo yung video niyan, and gagamitin mo yung video to practice editing. So, bubuksan mo yung video na to sa Premiere Pro, and then search mo sa YouTube, paano mo i-recreate yung video edit na yan. So, for example, may short-form content ka nahanap, and then may effect ka na nakikita na gusto mo i-recreate. So, for example, subtitles, search mo how to recreate this subtitle, how to create subtitles, how to customize subtitles, yun, and then gagamitin mo yung bagong long-form video na download mo, and then use yung video na papanood mo on how to recreate the subtitles, and practice mo yung skills na yun sa long-form content na download mo pa lang. And don't worry, long-form content, short-form content, pareho lang yan editing. Mas marami lang talaga yung long-form editing skills na kailangan sa long-form. Pero yung mga short-form content na skills na apply rin sa long-form. Sa long-form video, para mag-imitate ulit ng mga effects para sa long-form video, pareho lang yan. So, search ka lang ng long-form video na may effects, download mo yung video na walang effects, ibang video, kahit ibang video na raw video, usually mga podcast, and then search mo yung paano gawin yung specific effects sa video na gusto mo i-recreate, and then practice ka lang. So far, na-discuss natin ang mga skill building na kailangan para maging isang video editor. Ang next step naman natin dito is to build a portfolio. But bago dyan, gusto ko i-emphasize na lahat ng discuss natin so far and i-discuss after is puro self-study. Kailangan mo talagang matuto maghanap ng mga tutorials, kailangan mo sipagan maghanap ng mga how-to guides, how to learn individual skills, marami itong mga trial and error. So, this will take time to learn, build the skills. Usually, depende lang sa tao, pero for me, it took me months to years. But if kailangan mo ng job or client as fast as possible and want to learn how to get that first starting salary within a month's training time, then I would recommend yung masterclass video editing course ko, which is linked below. Isa siyang accelerated course to get you the first job as fast as possible. So, pupunta ka lang sa description, click mo yung link dyan, and then you can find the intro to the masterclass video. So, lahat ng mga skills na kailangan mo as a video editor, ituturo ko dito. Learning to become a video editor took me a very long time. Nag-edit ako for months and months, up to years, dedicating a lot of my time and effort to learning the skills.
trying things out, learning from yung mga mistakes ko before nakaland ako ng mga cheap na clients, maliit lang yung sahod nila, building up more and more skills, and finally, nakakita ako ng dissenting sahod, and then build ng practice to the point where I am now. So, natagalan talaga ako. Di ko talagang gusto mahirapan ka rin. Sabi pa ni Bismarck, only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. So I want you in this situation to hindi maging fool. Gusto kitang maging wise man. And eto talaga ang dahilan kung bakit mahalaga ang education. Hindi siya parang walang kwenta lang tinaturo sa school na eto yung dates ng isang war or eto si Einstein na ginagamit na lang blah blah na walang gamit sa inyo. Kahit memorize ka lang mga equation, mga pagkain. Like, magpakain ka ba ng equation sa mga anak mo? Hindi ba? Hindi. So, ang gamit ng practical education is to teach you mga lessons na ma-apply mo sa buhay mo. So, eto, video editing skills is practical, highly practical na education. Gamit ng practical education is to teach you mga lessons na ma-apply mo sa buhay mo. So, bakit mo pahirapan ng sarili mo na matuto, mag-self-study, mga individual skills, at gumawa ng mga mistakes, pag-trial and error, kung may proven method naman? May roadmap na ako na mabibigay sa iyo para makakita ng mas maraming pera as fast as possible. Gusto mo ba magbago yung buhay mo next year or gusto mo magbago yung buhay mo next month? Pero kadali yung question. Mag-aantay ka ba next year magbago yung buhay mo? Kasi marami namang mga tao na magbabago yung buhay nila next month at magbabago na yung buhay ng pamilya nila next month. Gusto mo bang patagalan kasi okay lang sa iyo magantay? Huwag ka na maghintay-hintay. Strike while the iron is hot. Nandito na yung once-in-a-lifetime opportunity na magbago yung buhay mo. Gusto kitang tulungan at bigyan ng opportunity na wala ako at the time and help you land yung unang good-paying job as soon as possible. Andito sa course na to, tuturuan din kitang makabuild yung skills up to be able to potentially earn up to 100,000 pesos per month within a year or higit pa nga. For video editing, the sky is the limit. Learn from my mistakes. May shortcut na dito na pwede mong kunin para magbago yung buhay mo at magbago na rin yung buhay ng pamilya mo. And kung gusto mo i-test yung course at tingnan kung babago ba talaga yung buhay mo with the information I teach, may 100% money back guarantee ako or 100% money refund within 14 days of purchasing the course na pwede mo i-claim after trying the masterclass course. Yung condition ko lang is to go through yung masterclass, do your best to learn, and try to implement everything I teach and show me proof. Yun lang. Kung wala ka pa rin results after implementing what I teach, then ma-refund yung pera mo. So basically, wala talagang risk kung seseryosohan mo talagang pag-aaralin yung lahat ng mga tuturo ko sa iyo sa masterclass at i-implement mo ang mga ito. Pero warning lang, extremely limited lang yung slots ngayon para sa first batch. So kung interested ka talaga, sign up while available pa rin na mag-sign up. Once ma-fill up ng mga slots, ma-close muna kami ng registration for the masterclass at titingnan ko pa kung kailan ang next batch. Baka a few months pa to or a year now. So, sign up habang available pa rin. So yes, talagang i-recommend ko ang video editing masterclass sa'yo kung seryoso ka sa pagiging video editor. Yung link to the video editing masterclass ay nasa description sa baba. Pero bago yun, I would say na tapusin muna yung video na to kasi marami pa akong tuturuan sa'yo. Pagkatapos ng video, pwede mo na i-click yung link sa baba to get access to yung video editing masterclass. Back to the video. Next, build a portfolio. Once maka-recreate ka na ng ilang mga video na showcase ng mga skills mo as a video editor, i-upload mo ang mga video nito sa YouTube. Firstly, gagawa ka ng YouTube channel and then i-upload mo yung videos na to and list down mo lahat ng mga links na video na ginawa mo. So for example, may ginawa ka na short to practice, may second short to practice, third short to practice, i-upload mo ito sa YouTube and kukunin mo yung link and then list mo down sa notes mo. And then, eto yung proof of work para sa resume mo bilang isang video editor. Gusto ng mga clients na makita kung ano ang kaya mo as a video editor. And maraming mga client na nakahanap lang ng mga basic skills. So, after a month or kahit less than a month of dedicated learning hindi lang parang basta-basta na minsan ka lang mag-edit and then hindi ka naman mag-edit. Kailangan dedicated learning. Most likely, after 1 month, kahit less than a month of dedicated learning and practicing and skill building, pwede ka na makakuha ng first job or client as a video editor. Outreach. Yung second component ulit ng video editing careers is yung outreach. Outreach is basically yung applying the jobs or positions sa mga companies. Pag-introduce sa sarili mo sa mga potential clients or reaching out to fellow video editors to expand your network. First aspect, outreach. Jobs. After naka-build ka na ng portfolio at na-upload mo na yung ilang mga videos na gawa mo sa YouTube, it is time to look for jobs. Ang jobs are a good way para makakita ka ng consistent good income. They offer plenty of security pero mabagal yung progression ng mga jobs na ito usually. Kung halimbawa nakakuha ka ng offer ng 35,000, by the end of the year, baka ma-increase ito by 5,000, 10,000. So kung that 1,000, may 45,000 to. Pero hindi ka makakita ng 100,000 pesos and above. Upang makakuha ng ganyan na progression, kailangan mo ng mga clients, hindi jobs. Pero
mamaya na natin yung pag-uusapan. But is it a good starting place? Yes, definitely, for security reasons, and especially kung nagsisimula ka pa lang. Okay, so how to get jobs? So sa application mo, dapat mo i-list down at ipakita talaga na kaya mong gawin ang kailangan nila. Ipapakita mo via yung mga in-upload mo ng videos and portfolio at send mo yung links mo sa application mo. So, keep the links at a maximum to 3 links na related sa mga requirements nila. So, kung requirements na short-form content, mag-list ka ng 3 short-form content videos na ginawa mo. Kung long-form yung kailangan nila, 3 long-form content videos na ginawa mo. Or short-form, long-form, 3 na short form, 3 na long form, 2 na long form, 2 na short form. And then, yung first platform na I would recommend you try to find a job in is Online Jobs. Online Jobs PH is maraming mga nakahanap dito ng mga video editor from iba't ibang mga country at maraming ng mga positions. So, okay yung sweldo. Kailangan mo lang pagsikapin maghanap ng maayos na job. So, search mo yan. Online Jobs PH sa Google, yan yung first link dun. Secondly, Facebook job groups. Search ka sa Facebook, video editing groups, may sasali ka doon. And then, a lot of the time, may mga nag-list ng mga jobs doon. Search niyo sa Facebook, makahanap kayo ng mga group na pupost ng mga job listings doon. And then, mag-apply ka lang. Thirdly, LinkedIn. Maraming mga opportunities dito at mga big corporations ay naghahanap ng mga video editors dito. Potentially, makakuha ka ng sweldo ng higit pang 100,000. Kasi, yun nga, di ba? Kung bigger corporation, bigger company, mas malaki generally yung budget nila. And generally, mas malaki yung budget nila for video editors. JobStreet, same as LinkedIn. Kailangan mo lang sign up and then maghanap ng mga opportunities to. Fiverr, project-based to and cheap yung bayad, pero good for building skills as a video editor. For example, dito ako nakahanap ng first job ko as a video editor. Pero maliit lang yung sahod at the start. Kasi project per project nga. And then, hindi ka pa marunong maging video editor. So, it is a good place to learn and earn. Upwork is similar to Fiverr. Search ka lang ng Upwork, search ka lang ng Fiverr. You can find jobs there. Second aspect, outreach. Clients. Dito maghahanap ka ng mga clients you want to work with at kailangan mo silang i-impress. Medyo advanced to na outreach dahil directly ka mag-contact ng mga personal brands, influencers, or businesses kahit hindi sila naghahanap ng mga video editors. So, kailangan mo talaga may pagkita na may bigay kang high value work sa kanila. So, it is worth them to pay you a lot of money. So, una mong gagawin is to research mo ang mga potential clients mo. So, depende lang ito sa'yo. Gusto mo ba magkuha ng mga business coach clients, personal fitness coach clients, mga YouTuber, TikToker, research ka lang kung ano yung kaya mong gawin with yung skill level mo at gagawa ka ng mga sample videos para sa kanila. Panoorin mo yung mga style, mga content nila, and then i-recreate mo or gawin mo better. So, for example, nakahanap ka ng YouTuber and then may mga shorts siya, hindi maganda masyado yung mga shorts niya, and then sa tingin mo, mas ma-improve mo yung mga shorts niya. Gagawa ka ng sample coming from yung long-form content niya and then gagawa ka ng short na mas maganda compared to yung quality of work ng mga shorts niya generally. And then, i-message mo sila sa mga social media platforms. So, Twitter, Instagram, TikTok, email, YouTube. And isang big advantage sa mga personal brands or outreach to personal brands is working relationships with personal brands are great value and malaking sweldo. Depende sa clout ng isang creator or budget ng personal brand. And makukuha mo lang to kung marami kang skills bilang isang video editor. Yun lang. Kailangan mo lang ng high-level skills para mag-outreach. Isang tip na mabibigay ko kung research ka, I would suggest na pipiliin mo yung mga personal brands na up and coming pa lang. Yung mga 30,000 to 100,000 followers pa lang at high yung growth rate nila. High growth rate meaning recently lang sila sumikat at mabilis silang makukuha ng mga followers. At mas malaki yung chances mo makuha ang mga clients na to kagaya nila compared to yung mga clients na may millions of followers na. Kasi kung millions of followers na, hindi nila makikita yung mga messages nila, hindi nila makikita yung mga emails. But compared to kung 30,000 to 100,000 pa lang, pwede nila makita yung messages mo, emails mo, and then mabasa, and then hopefully, they like yung short mo, yung sample work mo na binigay, and then hopefully ma-hire ka. Third aspect ng outreach is network. Bonus step na alala ko pa lang ngayon, number 2, which is most client outreach will lead to rejection. Pero okay lang yan. It means kailangan mo pa i-build up yung skills mo. Baka hindi pa sakto or communication skills mo not so good yet. So kailangan mo i-refine yung English mo. Or yung shorts mo hindi pa up to par, hindi pa high quality enough na ma-accept ng client. So, kailangan mo practice pa, build more experience, continue outreach, and eventually, makukuha mo yan. But maybe also, start out with video editing jobs first kasi baka hindi pa prepared yung quality of work mo. That will help you build more experience so that mas likely kang makuha ng
client. And that's okay. Baka hindi ka pa ready right now. Baka ma-ready ka in a week's time after training and experience, maybe 2 weeks, 3 weeks, ganun. Just keep going. Ang network is introduce mo yung sarili mo as a video editor sa mga mas successful sa'yo na video editor. Yung benefit na to is maaari silang magbigay ng high quality opportunity sa'yo in the future if you maintain the relationships. Marami sila sa Twitter, so it is a good place to network with them. So paano ito gagawin? So pupunta ka sa Twitter at maghahanap ka ng mga successful na video editors at mga beginners na video editors. Message mo sila at introduce mo yung sarili mo. Sabihin mo na bago ka lang as a video editor and gusto mo matuto. Sabihin mo na I would love to be of help to you anytime you need a helping hand with anything video editing related at mag-thank you ka. Again, most ng mga messages mo, baka hindi sila mag-respond, pero okay lang yan. Ganyan talaga sa simula. Eventually, may isa dyan and then keep building and building that network. Eventually, magkakaroon ka ng mga opportunities because of your network. So, eto yung ending ng full course and training natin. In truth, maliit lang ito at foundational knowledge lang ito to become video editor. So, parang beginner's course. But, kung sundin mo lahat ng mga steps dito at pagsipagan mo mag-aral ng video editing, then I believe you can become a video editor to be able to earn that starting salary of around 35,000 pesos per month. But as stated kanina, hindi ito ang lahat ng exact steps na kailangan mo i-take. Marami pa kasi ang information na kailangan mong matutunan bukod dito. Pero hindi ko ma-include kasi maging sobrang haba ng video na to kung include ko lahat ng mga steps na to. But na-include ko to sa video editing masterclass ko para sa mga interested dito. Dito sa second course, sa video editing masterclass course ko, may exact step-by-step guide ako on how to exactly be able to land your first client as fast as possible from zero experience as a video editor to a professional video editor. I will also teach people who take the video editing masterclass kung paano maka-increase ng sweldo as fast as possible from yung first client to increase yung likelihood na makakuha sila ng 100,000 pesos per month na client job as a video editor. But again, para lang to sa mga seryoso maging video editor at gusto makakita ng malaking sweldo as fast as possible. Kung hindi mo gustong potentially kumita ng 35,000 to 100,000 pesos per month as fast as possible, then hindi para sa iyo yung video editing masterclass. Kung okay lang matagalan ka at mag-self-study at gumawa ka ng mga mistakes at mag-trial and error, then okay lang yung guide na to so far. Pero kung seryoso ka talaga, kung gusto mong kumita ng maraming pera as fast as possible, hindi mo na gustong humintay, at gusto mo talagang bumago yung buhay mo at bumago yung buhay ng pamilya mo, I would highly recommend yung video editing masterclass. Personally, from my experience, at tagalan akong matuto ng video editing skills. Took me months and months to years. Maging video editor, ako lang yung nagsa-self-study at wala akong guide para maging video editor. So natagalan talaga ako maghanap ng first client or job, at least first client or job na malaki yung sahod. At kahit yung first client ko na nakuha as a video editor, maliit yung sahod kasi di ko alam yung lahat ng mga method na alam ko right now. Marami akong mistakes na ginawa bilang isang video editor na ma-avoid ko sana at mas mabilisan akong makakuha ng unang client or job na nagbabayad ng malaking sahod kung alam ko exactly na step by step na kailangan gawin. And yan talaga yung purpose ng video editing masterclass. It's to be able to get you from zero experience as fast as possible to become a professional video editor with high-level skills para makakita ng 35,000 pesos per month or higit pa. And within a year, potentially, kung magsipag ka and makinig ka sa mga naturo ko sa video editing masterclass, potentially, you will be able to earn 100,000 pesos per month. And as I mentioned kanina, kung gusto mo i-test yung course, at tignan mo muna kung babago ba talaga yung buhay mo with the information I teach, may 100% money back guarantee ako or 100% money refund within 40 days of purchasing the course na pwede mo i-claim after trying the masterclass course. Yung condition ko lang is to go through yung masterclass course, yung buong masterclass course, do your best, learn, implement everything I teach, and show me proof na ginawa mo ito. And kung wala ka pa rin results after implementing what I teach, then ma-refund yung pera mo. So wala talagang risk kung siseryosohin mong pag-aralin yung lahat ng tuturo ko sa iyo sa masterclass at i-implement mo ang mga ito. Pero again, extremely limited ang slots ngayon para sa first batch. So kung interested ka talaga, then sign up while available pa rin mag-sign up. Once ma-fill up yung mga slots, ma-close muna kami ng registration for the masterclass at titignan ko pa kung kailan ang next batch. Baka a few months from now or 1 year, so sign up habang available pa rin. Kasi marami na from my personal network ay nag-fill up ng mga slots na, so limited na sobra yung slots. So I would recommend highly na sign up as quick as possible. So again, kung hindi mo gustong mahirapan makaland ng pinaka-first na job or client na babayad sa'yo ng mga laking sahod and seryoso ka talagang kumita ng maraming pera, then check out yung video editing masterclass sa description below.
Kung natulungan kayo ng video na to, please like the video and please share this video. At kung may mga kaibigan kayo, mga family member na sa tingin nyo ay saktong-sakto para sa profession na ito, pa-share na lang ang video na to sa kanila. Baka makatulong lang ito sa buhay nila. Good luck sa journey niyo. At remember this last foundational principle that I have learned that I think will help you also. Kung may gusto kang makuha at hindi mo nakukuha, may ginagawa kang mali. So, kung may goal ka or may gusto kang makuha, at hindi mo pa nakukuha ngayon, may ginagawa kang mali sa proseso mo. Fix the mistakes you're making sa proseso mo and eventually, you will get what you want.